So magandang araw mga kabrid. Ito mga kabrid, ang ating broodcock na magpo 4 years old na sinibalang Kelso Fowls mga kabrid. So ayan o, healthy po. Bulko ang pangangatawan, napakalaki po ng pangangatawan niya. Healthy po para sa akin ang manok na ito mga kabrid na ginagamit natin sa ating pagpaparami ng mga alagang manok mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Mag-share tayo ng mga idea natin at mga karanasan at pag-update na rin sa ating munting backyard, cording, sharing. Let's go mga kabrid. A few moments later. Good morning mga kabrid, good morning sa inyo lahat. Ito, samahan niyo ako mga kabrid mag-update tayo sa panibagong araw na naman ng pag-aalaga ng manok, backyard update, kung ano ang mayroong ginawa si JPC mga kabrid. Mixture po, paminsan-minsan ang ginagawa natin, gaya kahapon ang ginawa natin isa nang hingi tayo at nang bura out tayo ng guray mga kabrid sa kaibigan natin. Tapos, ang target kasi natin ay ito kabrid. Ayan, kawayan na binibilad ko na ngayon para maging dry na siya at magamit na natin sa gagawin nating cages ng manok mga kabrid. Kailangan kasi mga kabrid lagi tayong gumagawa ng cages kasi palaki na ng palaki ang mga pasisiw natin. And then nagsisimula na tayong mag-cording mga kabrid, gaya niyan no. Gaya niyan. Nag-cording na tayo mga kabrid. Ikin-ording po natin ang ating mga kailangang discipline mga kabrid. Sila po yung mga maiingay, mga nananakit sila pag hinahawakan. So dito sila sa labas mga kabrid, gaya nito. Kasi kabrid, stages talaga nila ang ganito. So para magkaroon sila ng space, hindi sila makalapit doon sa mga alaga kasi pag nag-ingay ito, sunod-sunod na ang tagal na matapos ng ingay. Kaya ang ginawa ko, nagsisilik ako ng para sa cording, para na rin talagang ma-exercise ang kanilang pangangatawan. Ayan o, Boston sweater natin na 7 months old, dito siya. Tapos yung ating Boston Black mga kabrid na bagong pungos, dito rin siya. Tapos yung pinaka yung ang dami ko nang dinanas dito eh. Ito talaga yung papahirap sa ating kabrid, yung ating tornado hatch na first batch mga kabrid. Ayan o, ayan siya mga kabrid, 18 months old mga kabrid. Okay. Ayan siya. Ano siya ngayon? Palugon mga kabrid. Papalit siya ng balahibo. So ganan. So bakanti na ito. Bakanti na ito siya mga kabrid oh. Bakanti na yan. Tapos pag-isipan muna natin. Mag-i-stop muna kasi tayo sa breeding. Pupukusan muna natin ang mga napabreeding natin. Ganon dapat. Titingnan natin kung paano natin siya, paano natin siya ma-share, paano natin ma-out ang ating mga alaga, paano tayo makaka-recover sa ating expenses pagdating sa pag-aalaga ng manok mga kabrid. Tara, samahan niyo ako. Ipakita ko po sa inyo mga kabrid ang sistema na ginawa natin sa loob. So ngayon mga kabrid, pangatlong set na ng ating pagpapa-exercise sa kanila. Hindi tayo kampante mga kabrid sa panahon dahil biglang nagbabago at umuulan. Dito sila sa loob, which is sayang naman. Pinaghirapan natin bang i-assemble to, tong parang cording area or scratching pin area nila. So 5 yan mga kabrid, 5 piraso po yan. And then ang nakaset ngayon is yung mga broodcock mga kabrid. So ayan mga kabrid, ang ating sinibalang mga kabrid, sinibalang magpo 4 years old na po, Kelso Fowls mga kabrid, personal wing band mga kabrid. Nagpalit na din po yan ng kanyang kaliskis, pati pala kaliskis mga kabrid naglulugon pag napagulang mo na talaga siya. So alaga natin yan pa 4 years old mga kabrid. As of now, andito pa rin. Ito naman ang ating pangatlo. 5 kasi yung broodcock mga kabrid na ginagamit natin, na nakahanda natin. Hindi pa natin nagagamit lahat, nakahanda lang yan sila. So ito si pangatlo mga kabrid, siya yung may pinakamalaki, banggirado, pinakamalaking pangangatawan mga kabrid. Personal wing band, banggirado. Yan ang ginagamit natin sa mga crosses natin. Hindi sila talaga naka-designate. Pag gusto lang natin mag-cross, breed ulit gamit ang crossing na pamamaraan, ito ang ginagamit natin na dalawa. Ito mapili ito. Minsan ayaw niyang magpatong. Ito ang natin pang provide para makapagparami tayo ng alagang manok ng maayos mga kabrid. Tapos dito tayo naman nakafocus.
inbreeding na pamamaraan dito. So ang target natin dito, makapagpalabas tayo ng puti na kilso talaga mga kabrid. So sa wakas mga kabrid, nakapagpalabas tayo. 4 na lang. Sinibalang, puti, maliliit pa sila. Ayun o, may 2 pang puti mga kabrid. Tapos mga sinibalang doon, mas sinibalang dito, mayroon pa dito mga pasisiw natin. Tapos ang pinakalas talaga natin mga kabrid, ito, nag-crossbreed na tayo gamit ang mga gray natin, bulik, tapos yung ating itim mga kabrid. Tinabi na natin ngayon sila. Nakabukod ang mga CB at ang mga inbreed naman mga kabrid na last inbreed na pa 4 years old, pa 4 years inbreeding natin. Ayan na sila mga kabrid. Pasalit-salit lang sila dito. Tapos yung sa labas natin is minty na sila doon. As long as hindi nagbabago ang behavior nila, doon na sila. Gabi natin sila hihipuin, gabi natin sila ayusin. Mostly sa mga ganong stages mga kabrid na maiilap, na mamalo or nananakit, maiilap mga kabrid, gabi ang pinaka magandang hipuin sila. Pag lagi mo silang hinihipo ng gabi, bumabait po, nagbabago po ang behavior nila. Pag ginantihan mo naman ang kanilang ginagawa, which is responde nila sa pagdepensa nila sa kanilang sarili mga kabrid, nagiging behavior na po. Yung iba hindi na naagapan, hanggang sa ikaling na lang nila dahil hindi na nila kaya ang sakit na kanilang nararamdaman sa mga pag-aalaga nila mga kabrid. So ito mga kabrid, kunting sharing lang, inbreeding, crossbreeding mga kabrid. Mag-share tayo dyan mga kabrid, i-share natin ang mga naging experience natin dyan mga kabrid. So kung nanonood kayo mula noong una, mula day 1, inbreeding talaga tayo nakapokus. Nagko-crossbreeding lang tayo, 2, ganun lang, 2 pasisiw lang, ganun lang ginagawa natin. Sumusubok lang tayo, ginagamit natin itong 2. Tapos ito ang naging product ko kabrid. Pakabait mga kabrid. Nice. Ang layo po ng diferensya mga kabrid ng inbreeding sa crossbreeding. So meron nga ako kabrid, i-share ko lang meron nga po akong 35 sisiw gamit ang brother and sister mating na pure inbreed mga kabrid. Talagang magkapatid talaga sila. Trinay ko, challenge natin sarili natin sa swerte natin mga kabrid. Dalawa lang ang napalaki natin. Mayroong tumutupi ng 7 months old, 8 months old. Ay, malalaki na sila tumutupi. Ang bilis talaga nilang tumupi pagdating sa mga sipon at halak. Pero pagdating naman kabrid, ang positive naman mga kabrid sa inbreeding, pagdating naman po sa kanilang kumbaga sa husay mga kabrid, yung 2 na yun mga kabrid, yun ang nagbigay sa atin ng karangalan at pagkilala nung nag-champion tayo sa Bitas mga kabrid. So maayos talaga ang inbreeding pagdating sa mga na nila. Kasi basta ayos sila mga kabrid. Pero pagpapalaki naman sa kanila nako po, talagang halos mag 24 hours ka sa sa kanila, kakaalalay. Minsan sa gamot pa lang, butas na agad ang bulsa natin mga kabrid. Sa pag-aalaga pa lang po, para maging healthy sila, kailangan maintain mo. So ang layo. Pero nung nag-inbreed na ako, nag-crossbreeding na ako mga kabrid, nako po, walang kahirap-hirap, napakadali mga kabrid. Pag may sipon, kita ko kaagad sa alaga ko kung kaya niya ang nararamdaman niyang sakit. Hindi ko na ginagamot at kayang-kaya niya. So totoo nga, matitibay pagdating sa mga sipon at halak ng mga manok na crossbreeding mga kabrid. Napakadaling mag-alaga, napakababait pati. Tapos ang bibilis nilang lumaki mga kabrid. Tapos malulusog pati mga kabrid. Talagang kahit iwan-iwanan mo yan dyan mga kabrid, dyan na hindi mo masyadong pukusan pagdating sa pagmomonitoring sa sakit, maayos talaga sila. Napakagaang mag-crossbreeding mga kabrid. So pagdating naman sa inbreeding nako kabrid, kaya nung nag-crossbreeding tayo, napakadali nating makapagparami, napakagaan sa atin dahil sanay tayo mag-inbreed na talagang tutukan. So ganun lang mga kabrid, magkakaiba ang sinasabi ko po mga kabrid. Explain lang disclaimer lang ulit, there were no animals that were harmed during the making of this video mga kabrid. This video is for viewing, breeding and sharing purposes only. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls in my small backyard mga kabrid. Ayan ang sinasabi ko po mga kabrid, na pag-share ng ating mga
karanasan, sistema at pananaw or pamamaraan mga kabrid is base lang po sa sarili nating kagustuhan at sarili nating experience. Kaya kahit tayo nakakapagsalita na ng mga ganon, hindi tayo nagko-correct ng mga pananaw ng iba or sistema ng iba. Wala tayong minimension na tao na pwede nating masagasaan mga kabrid. Nire-respeto natin ang kanilang karanasan at ang kanilang sinasabi dahil tama naman po yun mga kabrid. Tayo naman ay nagsishare naman ng experience natin dahil tama po yun para sa atin mga kapatid. Ganun lang. So ganito, patuloy po tayo magsishare ng araw-araw nating update sa mga kaibigan natin, mga supporters natin at mga nakasubaybay ba. So ayun lang. Simpleng pamamaraan mga kapatid, simpleng pag-share, aktualan. Let's go. Maraming thank you sa inyo lahat and hopefully mga kapatid, lagi po kayong nasa maayos na kalagayan.